Ang malakas na ingay na nilikha ng teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma, ang pelikula ng kontrobersyal na direktor na si Daryl Yap, ang dahilan kaya muling nabuhay ang interes ng publiko sa kasong rape na isinampa ng bold actress na si Pepsi Paloma laban sa tatlong sikat na komedyante noong August 1982. Ang mga komedyanteng inakusahan ni Pepsi ay sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie the Horsey. Pareho nang pumanaw sina Pepsi at Richie. Winakasan ni Pepsi ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbibigti noong May 31, 1985. Siya ay 18 lamang. Si Richie naman ay pumanaw dahil sa karamdaman sa edad na 58 noong April 17. Nakasaad sa mga dokumento na 15 taong gulang lamang si Pepsi nang mangyari ang pang-aabuso umano sa Sulu Hotel, Quezon City noong Hunyo 1982. Kasama ni Pepsi noong araw na yon ang kapwa sexy star na si Guada Guarin. Pero sa panayam ng cabinet files sa dating bold actor na si Gil Guerrero nito lamang Enero 4, 2025, sinabi niyang hindi siya naniniwala na naging biktima ng pang-aabuso si Pepsi. Si Gil ay nagsilbi ring driver at bodyguard noon ni Pepsi at Guada habang dinidinig sa korte ang kasong isinampa ni Pepsi. Ang tatlo ay mga alagad ng yumaon na ring talent manager na si Dr. Ray De La Cruz. Dahil wala na si Pepsi, si Guada na lamang ang makakapagsabi kung ano nga ba ang tunay na nangyari noon. Ito rin ang dahilan kaya nais marinig ng publiko na matagal nang tinalikuran ang showbiz. Ang ingay na nilikha ng teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma ang dahilan kaya napagtutuunan ngayon ng pansin ang panayam kay Guada ng People's Journal Entertainment Editor na si Eugene Assis sa isang mall sa Quezon City noong Hunyo 2024. 14 na taong gulang lamang si Guada nang mangyari ang highly publicized scandal sa Philippine entertainment industry noong Hunyo 1982. Makalipas ang 42 taon, binasag niyang pananahimik sa kanyang pakikipag-usap kay Eugene. Hiningi ng cabinet files ang permiso ni Eugene para mailathala ang kabuuan ng panayam niya kay Guada at pumayag siya. Tinanong ni Eugene si Guada tungkol paghingi noon ng public apology ng mga inakusahan nila ni Pepsi. Sabi ng dating sexy star, hindi ko nasakop yun. Siguro para matapos na lang. Yun na rin ang gusto kong mangyari. Sa akin, hindi ko na yun. Hindi ko na iniisip. Parang iniisip ko rin para matapos na. Nang sabihin ni Eugene na nakakaawa ang mga taong nadami na inosente at wala talagang kasalanan, sinabi ni Guada na hindi niya naisip ang bagay na yun noon, dala na rin ng kanyang kabataan. Saad niya, wala akong magagawa dun. Unang-una pa, bata pa ko noon nung panahon na yun. Siguro kasi iba na ang pananaw ko. Sa dami ng naranasan ko sa buhay ko, ngayon ko naiisip yung bagay-bagay. Hindi yung time na yun na naguguluhan din ako. Ipinagtapat ni Guada sa panayam na pumasok sa isip niyang magsalita tungkol sa iskandalo na kinasangkutan nila ni Pepsi lalo na sa panahon ng internet. Pero nangibabaw rin sa kanya ang desisyong manahimik. Alam mo ba na pinangarap kong magsalita na kaya yung lalo na yung uso na yung internet. Sabi ko, sana dumating yung time na malinaw ko ito. Inano ko ito, winish ko ito, kaya sabihin na ginusto ko to mangyari, pagtatapat ni Guada. Pagpapatuloy niya, lang ako, humanap lang ako ng pagkakataon. Kasi ilang taon na rin. Bibilang na lang ako ng ilang taon. 60 years old na ako, diba? Yung habang tumatagal, kung ano yung dapat na ayusin mo. Para matapos na rin yung kahit wala na ako sa showbiz, kapag nalaman nila akong si Guada, sinasabi nila na, hoy, totoo ba ito? Yung ganon. Ako umiiwas na lang. Lagi ko na lang sinasabi, tapos na yun. Yung iba lang kasi nagpapalaki. Ako ba nagpapalaki? Dagdag ni Guada, iba yung sistema, iba rin yung galawan, palala ng palala. Kasi yung mga kabataan ngayon, halos hindi na nila yun alam. Kung sa naguguluhan sila.
Ano ba ito? Paninira lang ba ito? Ganyan-ganyan? Tulad ni Hill, tahasang sinabi ni Guada na walang rape na nangyari noon kay Pepsi. Pahayag ng dating sexy star, oo ako na ang nagsasabi, walang rape na nangyari. Before may kaso, pero yung kaso na yun, na-close na, tapos na. Ang nangyari lang, hindi na inopen sa tao na close na. Kasi kami nanahimik, kaya ang pagkakaalam ng tao may kaso. Kasi ako ang umiwas, parang binaliwala rin namin yung media. Actually, yun ang nangyari. Saka isa pa, hindi naman kami nakilos nung amin lang. May manager kami, di ba? Hindi kami ang nagdidesisyon kung kailan kami i-interviewin. Sa naturang panayam din, ay inamin ni Guada na nagkaroon sila ng relasyon at isang anak na babae ng nobilista at direktor na si Carlo J. Caparas na sumakabilang buhay noong May 24, 2024.